Hi Cancer! Welcome to Amihan Tarot. Ito ay general reading. Pwede ka makarelate, pwede hindi. So, kunin mo lang ang mga message na para sa'yo. Paalala, ito ay gabay lang. So, depende sa'yo kung paano mo i-apply sa sitwasyon mo. Cancer, kung napadaan ka sa aking channel, please subscribe, pakihit ang notification bell, comment, share, and like na rin. So, Cancer, ito ang iyong reading for the week of August 3 to August 9, 2026. Ang iyong overall energy. 7 of Swords. Challenge, the Devil. Focus, 10 of Swords. What will happen in the future? 4 of Swords. Oh my God, puro swords. Puro swords. And the outcome, 9 of Cups. Okay. Cancer, ang iyong overall energy, 7 of Swords. Ito yung energy na malungkot ka, pero may gusto kang sabihin. May mga sitwasyon na itinatago ka, gusto mo mailabas, pero nandoon yung takot mo. O sa isang tao, may gusto kang sabihin pero hindi mo masabi. So, sinong niloloko mo dun? Di ba sarili mo? So, dun nagkakaroon ng deception. Hindi ka totoo sa sarili mo. Hindi totoo yung pinaparamdam mo o ipinapakita mo sa tao o sa sitwasyon na meron ka. At nang dahil dun, ikaw mismo, naguguluhan, hindi ka, ikaw yung taong, maraming pumapalok sa isip mo, marami kang gustong sabihin, marami kang gustong gawin, pero tinatago mo na sa sarili mo. Hindi ko maintindihan kung bakit. And then, the Devil ang iyong challenge. Okay. Feeling mo, kaya nga sabi ko meron kang gusto sabihin, ang feeling mo ngayon is, ito yung challenge mo. Kung dati, mataas ang iyong self-confidence, ngayon tingin mo sa sarili mo ang baba. Hindi ko alam kung meron bang tao na nagbigay sa'yo ng dahilan para lumiit ang tingin mo sa sarili mo, or trap ka lang sa ganong energy dahil sa mga trauma mo. Na dati siguro, may mga taong nakapaligid sa'yo, kahit anong gawin mo, laging mali. Na laging pinapamukha nila na sila ang tama. So, hanggang ngayon, dala-dala mo yun. Hindi mo malimutan. Kaya kahit na ikaw yung taong madiskarte o magaling, or may kakayanan sa buhay, once na naiisip mo yung mga bagay na yun is, bumabalik yung nawawala yung tiwala mo sa sarili mo. Which is trauma. Na nagpapabigat hanggang ngayon sa'yo. And then, 10 of Swords. Ito yung focus mo. Yung mga bagay na nanakit sa'yo, o let's say, ayan nga, may nang down sa'yo, di ba? Hanggang ngayon, dala-dala mo. Karma, kumbaga yung trauma is buhat mo hanggang sa pagtanda mo. Kasi tingin ko rito, magmula nung pagkabata mo, na dinala mo hanggang sa present time na, let's say, nasa middle age ka na. Well, kailangan mong tanggalin yan. Hindi pwedeng ma-stuck ka na para kang inape, para kang kinawawa. Kasi sa tingin ko, hindi naman talaga to nangyari na ikaw ay kawawang-kawawa. Ito lang yung tingin mo na sarili mo. Pero since ito yung focus mo, ikaw lang ang magpapabago niyan. Kung kailan mo sasabihin na isa kang matibay na tao, isa kang determinado, hindi ka maliit, hindi ka dapat nililiit. And then, ang iyong future energy, 4 of Swords. Kung kinakailangan mo mag-relax, alam mo, i-relax mo yung sarili mo. Kumbaga, isa yung sa way ng pag-heal para mabuo mo yung tiwala mo. Sa sarili mo. Kasi, ang nakikita ko rito is, yung taong down, hindi maka-move on, hindi maka-move forward. Kasi para kung makikita mo may kadena, di ba? Para ka pa rin nakakadena sa sarili mong trauma.
So, yun yung kailangan mong yun yung kailangan mong i-heal. Tanggalin sa sarili mo. And then, ang outcome is 9 of Cups. Yes, maraming pwedeng pagkalibangan o pwedeng maging masaya sa buhay. Hindi lang iisang bagay. Marami, nasa paligid mo, pero kailangan mong idilat yung mata mo, Cancer. Huwag mong pigilin na ilihis kung ano yung sa tingin mo magbibigay saya sa'yo. Or magpapalakas ng loob mo. Yung totoong ikaw. Okay, now, let's clarify. Universe, ano ang mga message na paparating kay Cancer this week? So, 7 of Swords, let's clarify. Queen of Cups, the King of Swords, Queen of Cups, and the Queen of Wands. Alam mo, sa totoo lang, Cancer, ikaw lang talaga ang gumagawa ng sarili mong, let's say, sarili mong trauma, sarili mong multo. Kasi sa lumabas na baraha, Queen of Wands is ang very charismatic na tao, na person, na maraming kakayahan. Hindi lang maraming kakayahan, pero this energy is matalino, malakas ang loob, kumbaga independent. Kaya mo mag-explore kahit nasa anong aspeto ng buhay. In general, meron kang kakayahan. Kung sa diskarte lang sa buhay, marami ka. At alam mo yan. Pero hindi mo tinitingnan. Pilit mong iniiba. Kasi, eto nga may mga trauma ka na hanggang ngayon, ikaw lang din ang nakakaalam kung bakit dala-dala mo pa. Which is mabigat. Kasi, nakikita ko rito, kailangan daw, sabi ni Universe, distraction yan, tanggalin mo yan. Kasi hindi totoo yan. Ikaw lang sa sarili mo ang nagsasabi o nasa isip mo lang. Kaya nga sabi ko, sarili mong multo ang kalaban mo rito. At isa ka ring mabuting tao. Hindi ka madamot. Ibinibigay mo kung ano yung meron ka. Kung sino man tong mga mahal mo sa buhay o mahal mo sa buhay. And King of Swords. Alam mo kung kailan ka lalaban, alam mo kung kailan ka magpaplano, alam mo kung paano patakbuhin ang buhay mo ng natural o nararapat. Pero, yung trauma na nanggagaling sa'yo is bigla-biglang sumusulpot yan pag merong isang karanasan ka o na-encounter ka ng taong masakit magsalita o feeling mo dinadown o hindi kinikredit yung mga ginagawa mo. Okay, bibigyan kita ng example. Nasa trabaho ka. And then may boss ka. Ngayon, alam ng boss mo kung paano ka magtrabaho, di ba? So ikaw, yung effort mo, binibigay mo yan. Kasi gusto mo lagi kang laging pulido yung gawa mo . Pero once na may nasabing hindi maganda sa pandinig mo, ayun kaagad, nawawalan ka na ng lahat parang yung energy mo biglang nagda-down. At yun is trauma mo pa dati pa na para sa'yo ang ginagawa mo is laging perfect. Walang ganun. Pag napintasan ka, na-judge ka, hindi mo kailangan mapanghinaan ng loob. Kasama sa buhay yan. So, kung may taong minaliit ka, whether ito'y mahalaga sa buhay mo, kaibigan mo, hindi mo dapat dibdibin yan hanggang sa mga sitwasyon na kinabibilangan mo ngayon. Hindi ko alam kung meron bang relasyon na dating kinontrol ka, na kahit anong bigay mo kahit anong ganda ng relasyon ang pakikitungo mo sa taong to is
parang laging siya yung nasusunod, na parang ikaw na lang yung sunod-sunuran. Pero sa totoo lang, kung susumahin mo yung relasyon ninyo, maaaring ikaw pa yung nagpo-provide when it comes sa mga material na pangangailangan. Kumbaga hinayaan mo sa mahabang panahon na controlling ka ng tao. Kung sino man yan. And then the devil. Five of Swords, Ace of Swords, and the Judgment. Yeah. Ito nga yung ano mo, mga trauma mo in the past. Na may taong, let's say, mahalagang tao sa buhay mo. Na ang akala mo, yung relasyon ninyo is napaka-unique. Totoo kayo sa isa't isa. Pero hindi mo alam, itong taong to is kakompetensya mo pala. Na pag meron ka na-achieve, pinapakita niya sa sarili mo, sa harap mo, tuwan-tuwa siya. Pero hindi. Pupurihin ka pa niyan, pinupuri ka pa. Pero once na makita niya yung achievement mo, parami ng parami, doon na nag-uumpisa yung totoong kulay, lumalabas na. Na na-realize mo, itong taong tinulungan mo, akala mo totoo sa'yo, hindi pala. Napaka-competitive palang tao. Hindi pala siya kakampi. So, itong sitwasyon na to is either partner mo sa buhay or isang kaibigan na talagang mayroon kayong pinagsamahan. Hindi ko alam kung nagkasama kayo literal sa bahay, pero meron kayong malalim na pinagsamahan na tinuring nyo ang isa't isa na best friends. Let's say best friends. So, ando dun yung give and take. Oo, nakikita. Ando dun, makikita mo, ganun siya. Ando dun yung care. Kasi nga, totoo yung ano mo sa kanya. So, nakikita mo totoo din. Pero hindi mo alam na bawat achievement mo sa buhay o ganda ng takbo mo sa buhay is binibilang niya pala yun. Unti-unti, hindi niya nakinaya. Sa una, oo, natutuwa siya sa'yo. Oo, pinupuri ka niya. Pero actually, deep inside, meron palang inggit o galit na hindi pala kayo same ng energy. Kung ikaw, totoo ka sa kanya, pero siya hindi. So, namulat ka ng akala mo, itong taong to is kakampi mo, pero ang tingin niya pala sa'yo is kaaway. Na nung natuklasan mo, grabe ang impact sa'yo, napakasakit. So, itong si Seven of Swords dito na hindi ko masyadong ipaliwanag kanina, is ngayon na nakikita ko na yung buong istorya na bubuo na. Na ikaw, meron kang taong pinagkatiwalaan, na akala mo parehas kayong yung trust nandoon, yung pagbibigayan, yung tiwala. And then, nung magkaroon kayo ng kanya-kanyang achievement, nagkaroon ng competition sa kanya, ha? Laban sa'yo. Pero ikaw hindi. Ang tingin mo is siya yung partner mo sa buhay, andiyan dyan lagi, kakampi mo, pag kailangan mo, masasandalan mo. Kasi ganun ka sa kanya eh. Pero hindi pala. Ito hindi ko alam kung talagang literal na best friend o talagang meron kayong special na pagtitinginan. Okay, and then Ten of Swords. Kaya feeling mo, tinrider ka. So ngayon, kailangan mong ibuuin yung sarili mo. Tumayo ka. Huwag kang ma-stuck dito sa Ten of Swords na nasaktan ka ng todo-todo dahil, yun nga, tinrider ka eh. Akala mo kakampi mo, yung pala hindi. Noong una, oo, natutuwa. Nung nakita ng sunod-sunod yung magagandang nangyayari sa buhay mo, ayan na, unti-unti nang lumabas ang totoong kulay.
na hindi pala. Okay, the High Priestess, the Sun, and the Ten of Wands. Yeah. Tingin mo sa'yo, ano na eh, yung nawalan ka na ng tiwala sa sarili mo. Na kahit sinong makita mo, na kahit siguro meron ka pang susunod na magiging kaklose mo, wala ka ng tiwala. Nawala na. Kumbaga, parang pagod ka ng makisama sa tao kasi dito binuhos mo yung pakikisama mo eh. Na nagkakos ngayon sa'yo ng wala, down ka. Down na down ka, yung sarili mo parang hindi ka na nagtitiwala sa iba. Napagod ka na sa ganyang sitwasyon. Na ipiplease mo pa yung tao, tapos hindi pala totoo sa'yo. So, kailangan mong ituring mo na lang na lesson sa buhay mo. Na naging, yun nga, nagkaroon ka ng lesson sa sitwasyon na to na hindi pala dapat. Actually, walang mali sa ginawa mo eh. Tama, pero ang tao kasi is hindi naman lahat pare-parehas ng ugali. Kaya tinatanong mo rito, bakit parang hindi patas yung nangyari. Na nagkaroon ka na ng clarity. So, ganun pala ang buhay. Doon mo na-realize na ang buhay pala kahit na maging fair ka sa tao, ibigay mo yung buo mong pakikisama, tiwala, nang dahil sa inggit, na hindi naman siguro sinasadya, pero ganun eh, may mga tao talagang napaka-competitive. Na imbis na maging masaya, walang stress, parang hindi nila matanggap na nauungusan mo sila. Bali, yun ang nangyayari dito. So, mag-focus ka na lang sa sarili mong tiwala. Tiwala sa sarili mo. Yun lang ang sa ngayon magagawa mo. Kasi tapos na eh. So, bago ka magtiwala sa iba, pagtiwalaan mo muna yung sarili mo na balang araw, malalampasan mo tong trauma na to. And then, Four of Swords in the future. Seven of Cups, Four of Cups, the Chariot. Sinasabi rito, in the future, magkakaroon ka pa rin ng confusion, Cancer. Yung mga nangyari dito is mananatiling nagpapalito sa'yo, karga-karga mo na nagkukos sa'yo ng discontentment. Samantalang kung tutusin, kung i-base mo yung energy mo, matalino, madiskarte, kung pagdating sa trabaho o sa ibang aspeto ng buhay, kaya nga marami kang achievement eh. Kung sino man ito na tinuring mong best friend or partner na kakompetensya mo pala sa buhay, is naiinggit o dahil nauungusan mo siya. Kasi ikaw yung taong maraming option, maraming pwedeng magawa sa buhay. But dahil nga sa trauma na ito, ngayon, nagdadala pa rin siya ng pagkalungkot, sa tingin mo na sayang yung mga effort mo at pakikisama mo sa taong ito. Na kahit may mga bagay naman na pwede kang maging masaya, nalulungkot ka pa rin. Pero since the Chariot is nandirito, sinasabi ng universe na in the future, kailangan mo ng lumaban, hindi lang sa sarili mo, kundi sa pangarap mo. Kung ayaw mong, ma-stuck sa trauma na yan. Kasi ang inggit, sa totoo lang, hindi mawawala yan. Ngayon, depende yan kung paano mo tatanggapin. Yung pagtanggap, kung paano nagre-react ang tao sa mga achievements na nakukuha mo. Kung sa kanila, hindi sila masaya, hindi mo na problema yon, Cancer. So, yun yung sinasabi rito. Move forward, kung ano man tong nangyari, na hindi mo na control yan eh. Hindi mo control yung mga taong nang i-evil eye lang. And then, Nine of Cups, King of Cups, the King of Pentacles, and the Devil. O, see? Yung trauma,
tapusin mo na raw. Pag natapos mo yan, itong stability mo, yung success mo, magtutuloy-tuloy yan, Cancer. At ikaw yung taong, dahil sa mapagmahal ka sa kapwa, very generous, magaling makasama, balang araw, kung sino man itong, sabi mo nang walang yan ng traitor sa'yo, makaka-receive ng karma. Dahil ikaw isa ka mabuting tao. At yun ay hindi hahayaan ng Panginoon. Siya mismo ang gagawa ng paraan kung sino man yung mga taong gumawa ng hindi maganda sa'yo. Kasi, tinrider ka eh. Dahil isa kang mabuting tao. At para kay universe, ang mabuting tao, kailangan binibigyan ng magandang reward. So, ito ang iyong last message, Cancer. Hearing your name still makes my heart race. Yeah. Alam mo, sa tingin ko, hindi lang to best friend. Hindi lang basta. Mahalaga talaga siyang tao sa'yo. Na parang in general, best friends, lover. Na kaya pala hanggang ngayon is hindi ka makamove forward dahil ando dun yung pain kasi ando dun pa rin sa puso mo kung sino man to. Okay, Cancer, ito ang iyong reading. Sana nagustuhan mo. See you ulit sa mga susunod pa nating reading. Bye!